Magandang araw po sa inyong lahat, sa lahat ng galit sa korupsyon, sa lahat ng hirap na hirap sa buhay araw-araw. Ngayong araw po, nandito tayo sa gate ng Senado at nagpapatuloy yung Senate hearing kaugnay po sa korupsyon. At alam nyo may bagong guest, no? May guest sila, si former Yusek Bernardo. Okay, ang bago po, may kinanta siyang bagong dalawang senador na involved sa korupsyon. Si Nancy Binay at saka si Angara. So, ganun pa man, nakita nyo nagtawiran na yung mga kapulisan, umalis na po. Pinagpupugayan ng mga manggagawa. Sumasaludo ang mga manggagawang Pilipino sa lahat ng mga kabataan kumilos noong September 21. Nagpakita ng matinding puot, galit, dahil lahat po tayo ay biktima ng karumal-dumal na korupsyon, sistematikong sindikatong pamamaraan, no other than the government mismo na pinamumunuan ni Bongbong Marcos. So kaya kami po ay sumasaludo sa inyo at hindi lang September 21 yan, magsasama-sama pa tayo sa mga susunod na araw. Abangan ho natin. Mariin din namin kinukondena ang Philippine National Police sa brutal na pag-atake sa mga kabataan. Mahigit po 200 ang illegal na inaresto. Kahit yung mga walang kinalaman sa protesta, mga minors, na more than 90 ang bilang nila ay inaresto na lamang ng basta-basta na mga kapulisan na ito. So kaya po, diyan natin makikita yung mga magnanakaw, binibigyan pa ng proteksyon, no, ng gobyerno, pero yung mga ordinaryong mamamayan na nagagalit, biktima ng korupsyon, ay walang kaso, inaaresto kaagad, hindi pinapayagan na ma-access ng pamilya, no, hindi pinapayagan na ma-access ng abogado, so hindi natin alam. May mga report po na binugbog at may mga inaalam pa tayo na meron na daw pong namatay dahil merong namarel sa hanay ng mga kapulisan. So kaya po, wag nating iligaw ang usapan. Ang protesta noong September 21 ay lehitimo, makatwiran. Ang galit ng taong bayan ay lehitimo at makatwiran, no? Kailangang kagyat na managot ang lahat ng sangkot sa nakawang ito mula sa mga private contractor, sa mga DPWH official, sa mga congressman, sa mga senador. At higit po sa lahat, naniniwala kami na sangkot dito sina Duterte hanggang kay Marcos mismo, kay Bongbong Marcos mismo ay sangkot dito. Kaya ang call natin, lalo natin palakasin ang pambansang pagkilos laban sa korupsyon, laban sa bulok na sistema. So malinaw yung ating mga demands, ikulong ang lahat ng sangkot sa nakawan na ito, isuuli, ibalik sa taong bayan ang pera at ilaan yan sa public services, no? Tanggalan ng karapatan na makatakbo sa anumang posisyon sa gobyerno sa next election ang lahat ng sangkot sa taong bayan. Kasabay po nito, no? Dahil ang tindi ng galit ngayon ng tao, nandun sila sa community, pinag-uusapan nila yung usapin ng korupsyon. Samantalahin natin yung pagkakataon, no? Yung mga kabataan, mas marami kayong oras pumunta sa mga komunidad, pumunta po kayo sa hanay naming mga manggagawa, magkaroon tayo ng talastasan, ng talakayan upang higit na gawing organisado, sustainable, papalaki ang darating na pagkilos sa mga susunod na araw laban dito sa korap na gobyerno ni Bongbong Marcos. Pagkakataon po natin, rekrutin ang pinakamaraming dapat rekrutin sa organisasyon ng kabataan, na mga manggagawa sa komunidad, mga aping mamamayan, at kumprontahin natin ng mas malaking pagkilos ang gobyerno ni Bongbong Marcos lagpas sa September 21. Muli, mabuhay ang kabataang Pilipino, mabuhay ang mga manggagawa, mabuhay ang mamamayang lumalaban laban sa korupsyon, ibagsak ang bulok na sistema, ibagsak ang burokrata kapitalismo.